Be advised, the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good morning, mga suki ng Usapang Kalusugan. I'm your host, Vic Chua. Ang ating kaibigan, si Ray Orosa, ay hindi makarating, kaya ako muna ang pagtiyagaan nyo. Today, we are going to discuss something which we have discussed before tungkol sa heart and neurovascular system. Before, we have been discussing about mga diseases of the heart, but let's look on further towards ano ba yung component ng heart na madalas iniisip natin tungkol sa stroke, tungkol sa mga enlargement of heart, something like that. But today we are going to look further, and we are very happy to have our guest for today, ang ating kaibigan si Dr. Al Lagaya, who actually has been with us, and we are so happy to have him with us today. Welcome, Dr. Al Lagaya. Ay, maraming salamat, Vic. Good morning sa mga nakikinig ng Usapang Kalusugan. Magandang umaga po sa inyo lahat. And, you know, si Dr. Lagaya, as we are going to introduce to you, was the first Director General of PTAC. You know, ang ating bansa is actually very, shall we say, swerte, because it's the only country that have a certain law that protects alternative practice here in the Philippines. And so, ang first Director General natin before was actually Dr. Lagaya. And we are happy that he is here with us because he knows quite a lot of the different modalities that's existing during here in the Philippines. No? Lalo-lalo na ang kanyang trust ngayon ay yung acupuncture. Yes. No? And so today we're going to discuss something about the heart and its neurovascular system. Can you tell us something more about yes, Vic. Before that, sa mga hindi nakakaalam ano yung PTAC, sa Department of Health po yun. It's a attached agency ng Department of Health. It's not an NGO, it's not any organization na mababa. Mataas po yun kasi gobyerno yan, Department of Health. Okay, so talking about our topic, ang sabi niyo po, ang topic natin is about the puso. Puso. Naku, maraming nakikinig yan na medyo either may sakit sa puso o kaya in love. So, makikita po natin ang puso natin. Parang muscles lang po yan. Sa mga nagkakatay ng baka, ng mga manok, alam natin, pag pinatay, tumitibok-tibok yan. Ano po? So, isabihin, ang role po ng puso natin is really as a muscular organ to pump the blood para makarating sa mga sulok-sulok ng ating mga katawan. At kung hindi nagpapump yan, wala makakarating na sustansya sa utak, sa muscles, sa bituka, sa paa. So, isabihin, mamatay tayo pag wala ng tibok ang puso. Okay. So, ibig sabihin po, meron tayong mga component ng puso na dapat inaalagaan. Kasi makikita niyo po ang puso niya, katulad din ng any muscles of the body, may mga blood vessels. At yun ang tinatawag natin na coronary arteries. Sa mga nabalitaan na po na kailangan magpa-heart examination, nagpa-ECG, tapos nagpa-echo, kung ano man po ang diagnostics na ginawa dyan, at nakita na babarahan na po yung puso, ang ibig sabihin po nan, yung ugat na dumadaloy po sa laman ng puso na bibigay ng sustansya at lakas para mag-pump siya, yun yung nababarahan. Ang tinatawag po natin dyan ay arteriosclerosis. Ibig sabihin po, ang tubo ng blood vessels na susustenta, naninigas siya kasi nababarahan na ng mga taba, nagkakaroon na ng sebo sa gilid, at kumikipot ng kumikipot. At delikado po yan. Ngayon, kung nangyayari po yan sa puso, ibig sabihin nangyayari diyan sa lahat ng parte ng katawan. Ang isang example ko po dyan sa mga nakikinig ngayon, salatin niyo po ang inyong pulso.
Kapag nasalat ninyo, may mararamdaman ko yung tumitibok-tibok. Dito po sa mga hindi po nakakaalam yan, ang pinakamaganda po dito yung ating thumb, somewhere on the wrist, salatin nyo lang po, meron kayong mararamdaman na tumitibok-tibok po dyan, yun ang tawag na artery kasi tumitibok. Ngayon po, pag may katabi kayong bata, salatin ninyo yung sarili ninyo at ikumpira ninyo doon sa bata, makikita ninyo yung ugat ng bata napakalambot. Sa mga nagkakaedad na tumitigas na yan. Natural po na talagang tumitigas kasi nagkakaroon na yung sinasabi nyo, nagkakaroon na ng parabang naninigas na yung gilid, tapos puro sebo na, hanggang sa pag sinalat ninyo matigas na yan. Delikado yan for 2 reasons. One, ang pumping mechanism yan, masyado nang makipot. At yun ang dahilan bakit tumataas ang blood pressure. Ang isa naman dyan, pag kumipot ng kumipot, mababarahan. At yun yung sinasabi ng mga surgeons na, oy nako, mga cardiothoracic surgeons, kailangan natin operahan yan kasi kailangan na po mga single bypass, double bypass, triple bypass. Anong isabihin ng bypass? Yung po yung barado na po sa isang lugar, kailangan ng detour. At yung po, kung nabaw, traffic sa EDSA, meron po tayong mga alternate routes. Yung po ang bypass na sinasabi ng mga doktor. At kailangan po, bubuksan yan. Isang pamamaraan mo ng bypass, lalagyan po ng ugat na kukunin sa paa at ilalagay po yan doon sa duktungan from before and after that. Pero may isang bagong technology ngayon, ang tawag doon ay angioplasty. Yung po tinatawag na stent. Ang gagawin po, may papasok po, hindi nabubuksan ang dibdib. Meron na po mga testing na po tayo na maliliit na mga para pong probe, papasok kayo po sa singit, aakyat po yan, tapos pagdating na doon sa ugat na makipot, bubuksan po yan. Minsan nagbabalon, tama yun. Tapos naglalagay sila ng parabang iniiwan doon para hindi na uli mag-collapse. So wala nang hiwa dito. Ngayon, alam mo, Dr. Lagaya, sa siyensya, meron silang ngayon natuklas na ang ginagamit nila ay angioplasty rin, no? Yung meron silang tubo na papuntang sa guided papunta sa puso. At ngayon, ang ginagamit nila, hindi lang yung stent, yung spring. Hindi na stent. Kundi ang nilalagay nila ay yung angiogenic stem cell. No? Ito ay natuklas nila because of the present trend sa buong mundo using, alam mo, yung mga tinatawag nilang stem cell. Itong angiogenic stem cell ay kinukuha sa katawan ng tao. Tapos, pagdating dyan sa lugar na yan, no, babalon din, pero i-release nila yung angiogenic stem cell upang magkaroon ng new blood vessel at i-repair yung nanigas na ugat. Well, these are advances in science in which we have to keep our eyes on. Perhaps we in the future there will be a better way of introducing or coming against itong problem ito, no? Magandang technology ngayon, especially the stem cell technology. Ang isang problema lang diyan, may kamahalan. Okay, so hindi po lahat na nakikinig sa atin ngayon ay magpapa-stem cell, pero yung makakaya, by all means, you go ahead, you can here in the Philippines, you go to Germany, you go to France, ayun po, makakatulong po yan kasi may pera kayo. Ang mga nakikinig po ngayon, siguro ang i-address na natin, kayo ba ay kandidato para magkaroon ng bara ang puso? Yun po, ang isa pong katanungan dyan, sila po ba ay madaling mahapo? Kayo pa umaakyat ng hagdanan tapos sumisikip ang dibdib at humihingal. Isang sistema po yan na maaaring sabihin natin, oops, ako kaya may sakit na sa puso o sa baga lang o talagang nakatandaan lang. Kasi ang mangyayari po niyan, kung kayo umaakyat ng hagdanan, yung mga kasabay ninyo, umakyat na kayo na iwanan, simptomas yan na may problema kayo sa puso. Sasabihin namang iba, naku, sumasakit palagi ang dibdib ko. Pero kailan sumasakit yan? Pag siya daw ay nakahiga, nakaupo, nanonood ng TV. Hindi sa puso yan. More of emotional po yan. Kaya yung mga topic natin ngayon, since next topic natin yung sa emotional, ano po, other programs. Pero ang ngayon po, ang topic natin ay para lang sa puso, tingnan natin paano ngayon natin ma-identify kung talagang tayo ang kandidato dyan. At pag sa tingin ninyo isa kayo sa mga kandidato, at paano natin mapapanatili malusog yung ating puso bago tayo mauwi doon sa pag-opera na at mas mahal po ng paggagamot. Prevention is better than cure. Of course, magagaling mga doktor natin. If symptoms persist, consult the cardiothoracic surgeon. Go to heart center, go to our good hospitals, magpapakonsulta kayo. Pero mga nakikinig ngayon, bago sila pumunta sa ganung stage, sana magkaroon tayo ng prevention. At yung po ang tatalakayin natin ngayon. Alam mo, the present trend among cardiologists, even mga diabetologists, ay yung to investigate
whether ang kanilang artery ay nanigas is to check yung kanilang homocysteine level. Ito ay talagang si Dr. Magkali, itong Harvard University professor, isang araw sinabi niya, hindi cholesterol theory yun eh. It's part, but it's not actually, first kaya tinatawag na arteriosclerosis because artery hardening. So ang sinabi ni Magkali, pansinin mo ito, itong 10 taon na ito, bata, bakit nagkakaroon ng arteriosclerosis? Hindi pa siya nakapag sumabay sa mundo sa pagkakain ng mga bawal. No? Kaya sinabi niya, hindi, ang tutunon is homocysteine level. Kaya, ano ibig sabihin ng homocysteine level? In which, kaya tinalakayan natin ito to let the people know na because of the lack of B-complex and folic acid, na yung homocysteine na dapat mapauwi sa methionine, no? Ay itong proseso ng ating katawan ay nagiging hindi because of the B-complex and folic acid deficiency. Ito ay homocysteine, hindi makaabante, kaya homocysteine level ay tumaas. And so in other words, yun ang pagka tumaas naman, that's the only way wherein, the only start wherein artery nag-start to harden. No? After the hardening of the artery, then magkakaroon ng crack. Then there will be palitada, pinapalitada ng sariling katawan natin. No? Then afterwards, then calcification comes in. And after calcification comes in, that's the only time wherein cholesterol will set in. Yun ang theory na binigay ni Dr. Magkali, in which right now, even diabetologists are concerned, kaya pinaano ng mga pasyente nila na to check your homocysteine level. Now, how would you now be able to prevent yung hardening of the artery? Simple. B-complex and folic acid, huwag mo kalimutan, no? Which is found also in our food, no? And this is actually a great concern lalo na sa mga matatanda, no? Kaya mayroong tinatawag yung mga doctors natin are prescribing B-complex with folic acid as a supplement, no? In order also to prevent hardening of the artery. No? Very interesting, no? Yes. Science has gone so very far, no? And these things are not actually from hearsay, but it is actually a tested, time-tested, no? Dr. Magkali mentioned the thing that was actually 20 years ago. Pero ngayon, most of the mga cardiologists, mga doctors, they now agree that importante ma-check natin homocysteine rather than to go into the stress test. The stress test now ay challenge to the individual kung ganong kakayanan mo. To the extent, no, halimbawa, kung hindi mo kaya, babaksak ka. Kaya we have some cases of in the hospital wherein nagkaroon sila ng failure of the test, so nagkaroon sila ng stroke. No? Okay. Monitor naman po yan. Bago naman umabot to, may mga findings na doon sa ECG, bago naman mauwi dyan. So it's quite safe naman to do that. As long as under the supervision of a cardiologist waiting for during that process. So, okay. May na-mention kayo, sabi nyo 10 years old, bakit magkakaroon ng bara ang puso? Napakabata pa, hindi katulad natin. Ang dahilan po niyan yung fast food. Fast food. Okay. Kasi po nung panahon natin, hindi pa naman tayo ganun katanda, pa tayo dalawa, pero yung panahon natin, ang fast food doon ay yung kangkungan sa bukid. Correct. Yun na po, wala kayo makain, punta kayo sa bukid, tapos ilalaga na yan, tapos yung iba pwede pa ibenta. Yan ang kwento ng isang driver ng isang taxi na nasakyan ko. Tapos sabi niya, kailangan daw po yun pag gutom sila, kakain na, tapos lalagyan na lang mga sausawan, pagkain na nila yan. Kaya mapapansin niyo po, ang buhay ng tao itong malakas, yung alam po medyo exposed tayo sa mga infectious na dapat matutukan din. Pero kung tutuusin po na ang fast food po ng araw ay masustansya. Kasi ngayon, ang fast food ngayon, meron po dyan mga commercials po sa mga manok, sa mga hamburger. Magaganda rin yan. Yung mga anak ko, dadalhin ko dyan eh. Unang-una, masarap, saka exotic. Pero, hindi yan ang tinatawag natin pang araw-araw na pagkain. Dapat po, nire-reserve yan for something more special. Halimbawa, birthday yan, punta kayo doon kayo mag-party, maganda po yan. Pero on an everyday basis, sa mga nagtatrabaho ngayon sa mga syudad, sa Ayala, halimbawa, ang pupuntahan po dyan, yung mga fast food, araw-araw tinitake yan, yung mga call center, delikado po yan, araw-araw tinitake, ikinakain nila yan. Kapag yan napuno na po sa puso natin, yun na po nagkukos ng bara. So, nasa na po yung pagkain nung sinauna at pagkain ngayon? Nasa na ang fast food nung araw? Nasa na ang fast food ngayon? Yun po ang dapat natin malaman ng mga tao.
Well, that's a very a good insight on that. Sa ngayon, it's a somewhat like a warning. Now we have to be concerned about our nutrition, everyday nutrition, no? And we have seen that yung advances in mga developed countries wherein everyday is a fast pace that wala silang choice kundi kahit nasa Japan kakain sila ng mga noodles, no, pangtanghalian nila, no, and what happened, and that's as simple as that, no, but they know how to go about yung problem nila with taking some kind of yung mga natural food, no, and we should be concerned about the health of our daily health through the nutritional side of our way of living. Talking about nutrition, ano po, alam natin yan, meron tayong tinatawag na food pyramid. Ano po, tinuturo yan nung elementary pa tayo, tinuturo ng mga teachers, ito dapat yung kainin, itong marami, itong kaunti. Ang basic, maganda po yan, effective yan. Pero there's something more convincing for me to what we should eat. Ang basihan ko po niyan sa ngipin. Mapapansin niyo po, ang ngipin natin, may mga kanya-kanyang function. Itong front natin is intended to cut incisors. Yung ating molars intended to grind. Tapos may natitira pa dyan na pangil. Ang pangil po, although hindi kasing ganda ng mga leon, pero isabihin tulis pa rin yan. Ang function po yan to eat, to pierce, to catch prey. Kasi po ang mga karniboro, mga leon, mga crocodile, mga sawa, kailangan po makuhuli agad nila yung kanilang prey para makain nila. Lahat ng prey nila gumagalaw. So dapat maliksi sila. Kaya lahat ng ngipin nila 100% tulis. It only shows sa mga karniboro, mga leon, mga tigre, mga ganyan, kailangan po 100% na kumakain ng karne. Pero ang ngipin natin, 4 lang po ang tulis. All the rest are parang baka. Ang baka ngayon, kumakain ng damo, gulay, prutas. At yan po yung dami ng ngipin natin. In fact, what I do, and for the audience also to play around with figures, with numbers, kung 4 ang ating ngipin, and total number of adult teeth is 32, you try to divide 4 divided by 32, that is the percentage of how much meat you are supposed to take. So the computation goes like this. 4 divided by 32 will yield you 12.5%. Para madali mag-compute, 10% na lang. Ano po? Is when 10% ng ating pagkain sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, dapat po karne ang papasok. Karne, gulay, isda, basta lahat ng hayop na gumagalaw. Only 10%. The remaining 90%, doon papasok ang gulay at saka prutas. Ang tanong, paano natin magagawa yan? Nakamulatan na natin na kumakain tayo ng tapsilog. Masarap ang tapsilog. Kumakain tayo ng manok, kumakain tayo ng morcon, ng mga lechon. Masarap po yan. Ang advice ko na lamang po dyan ay, since yun ang percentage ng ating ngipin, turuan na natin ang katawan natin na mag-adjust. Kasi pag hindi natin sinunod yan, sabihin natin, okay lang yan. Yung mga kapatid ko, ganyan din naman ang kinakain eh. Tatay ko, ganyan din ang kinakain. Pero sa mga nakikinig ngayon na seryoso kayo sa inyong buhay, na gusto nyo pong humaba ang buhay, at malusog, at hindi wala sa ICU, wala sa mga hindi wheelchair, ito po ang dapat yung tutukan ngayon. Kapag kayo po'y kumakain, so kumakain na po tayo ng pag hindi nyo sinunod, ang pag-sabihin nyo, hindi ako pwedeng 10-90. Ano po? So 10% karne, 90% yung gulay. Ayoko niyan, gusto ko baliktad. No? Kasi sidings lang ang aking gulay. Pag ginawa niyo yan, halintulad din yan ng bituka. Mag-search po kayo sa internet, gaano kahaba ang bituka ng leon, ng mga karniboro, gaano kahaba ang bituka ng mga baka. Mapapansin niyo po, ang haba ng sa leon, sa mga karniboro, sabi natin mga 5 times ang length ng bituka compared sa katawan. Halimbawa, kung ito ang katawan ng isang leon, you multiply 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Ganyang kahaba ang bituka niya. Mas mahaba. Mas mahaba siyempre sa katawan kasi nakakilo yan sa loob. Pero ang baka, doble. Doble. Ibig sabihin po niyan, pag ang baka kumain ng karne, o kaya ang tao kumain ng karne, midway along the way, mabubulok na yan. Kasi sa karniboro, dapat dinudumi na niya. At isa ring rason bakit sinabi ko nabubulok,
pag tayo kumain ng barbecue na masarap na pork, natingahan tayo, after 24 hours, 48 hours, at hindi nyo natanggal yung tinga na yan, mabubulok kayo, mamamaho. Pero ang tinga ng gulay, tinga ng mangga, yung fibers ng mangga, na tingahan tayo, hindi po nabubulok yan. Ibig sabihin po ang gulay, kapag mahaba ang bituka ng baka, o kaya ng tao, mahaba ang bituka natin, kasi po ang tao, kasing tulad ng baka, ang haba. Also, mga 10 times ang haba ng bituka niya sa length ng body. So, ibig sabihin po, pagkain natin, dapat parang baka na rin, puro gulay. Kapag hindi nyo, pag binaliktad ninyo, yung sinasabi kong 10-90, 10% karne, karne, isda, manok, ganyan. Tapos 90% gulay. Kapag binaliktad nyo yan, ang mangyayari niyan, pupunta ngayon yung ating bituka at mabubulok na somewhere there. Pagdating sa large intestine, yung pinakahuling parte na ng bituka, medyo bulok na yan. And all the toxins are left there. At kapag yung toxins nagkaroon na ng lining sa gilid, ibig sabihin po niya yung dumi niyan, pag hinigop uli ng katawan natin ang tubig, which is the role ng intestines, hinihigop uli ang tubig eh. Kaya pagdating sa dulo, medyo buo na yan. Kapag hinigop uli yung tubig niyan at yung toxins pumasok din, yan ang dahilan bakit masyado nakakairita. Subukan po ninyo sa mga nakikinig. Pag puro karne ang kinain nyo for 1 week, ang hapdi ng tumbong, ng anus. In fact, yan ang cause bakit nagkakaroon ng almoranas, nagkakaroon para bang mahapdi, nagkakaroon ng bleeding. Pero pag bawiin ninyo na puro gulay, kusang gaganda mawawala yung almoranas at mawawala yung pagdudugo. Ibig sabihin po masyadong mainit, masyadong nakakairita ang puro karne. So, ang mangyayari po niyan, pag kumapit po yan sa gilid at nagkaroon ng iritasyon na doon sa lining ng bituka, precursor na yan for colon cancer. Okay. Ngayon, ang topic natin ngayon ay puso. Anong connection yan? Pag hinigop ngayon po yung toxins at nagpunta na sa sirkulasyon, ang unang pupuntahan niyang atay. So, ang role ng atay, pang-filter ng mga toxins. Kapag palagi siyang overwork sa dami ng toxins na hinihigop niya araw-araw sa ginawa ng Diyos na araw-araw yan ang kinakain natin, palaging overwork, mauwi ngayon ang ating liver into a fatty liver component. Delikado na yan. Kasi because na-overwork na ngayon ng ating fatty liver, pagkatapos po niyan, yung fatty liver ngayon pupunta ngayon at hindi na ngayon matotoxify ang bituka, ang taba, it will now settle ngayon doon sa lining ng ating puso, which is our topic today. Bakit nagkaroon tayo ng lining ng puso yan? Nagsimula yan sa pagkain ng mga pagkain na hindi na gulay at more on the karne, isda, manok, etc. Ibig mo sabihin, kumain pa rin kayo ng mga fast food. Masarap po yan, kumain pa rin kayo. Pero wag na wag niyong kakalimutan yung 90% na dapat nakakain ay puro prutas, gulay. And you will never go wrong. Your diabetes will normalize. Your fatty liver will normalize. Your blood pressure will normalize. Your tendency for a heart operation will be much lesser. The lifestyle is important. Opo, isa po yan. Lifestyle is important. Ang lifestyle ko kasi 5 component yan. Isa pala po yung na-discuss natin tungkol sa ating pagkain. Meron tayong ngayon, meron na tayong mga text message from 0905-2370272 from JP of Pasay. Good AM po. Tanong ko lang, ang ECG ko po, may finding first degree AV block at sinus bradycardia. Bradycardia, no? Bradycardia. Ano po ang gamot? Yeah. Ano po ang gamot na natural na pwede sa akin at gagaling pa po ba ito? Salamat po. Okay. Doc, what can you say? Nagpa-ECG siya. Sabihin, may doktor siya na nag-request ng papa-ECG kasi request yan eh. So you have to go back to your doctor. Isang advice ko po yan, you have to go back to your doctor and ask the same question to him. We will augment it with your question. May sasagot po ako dyan. Pero for now, babalikan yung doktor niyo, pakita niyo, Doc, ano pong dapat kong gawin? Kasi sigurado niya na mga classmates ko sa cardiology, magre-reseta sila ngayon ng gamot para maiwasan po yan. Ano ba yung tinatawag na bundle, yung branch, ano po? Right bundle branch block. Ang muscles po natin, sabi ko kanina, meron tayong ugat, mga neural, mga coronary arteries. Pero, meron din parang kuryente para mag-pump siya. At hindi dapat pump na 1, 2, 3, 4, 5. It should be a synchronized pumping. At yun yung tinatawag natin na electrical system ng ating puso. Lumalabas po, yung branches ng ating puso, yung ating nerves, yung ating wiring, sa kanya merong right branch, merong left branch. Sabi sa kanyang ECG, yung kanyang right branch medyo barado.
bakit nagbara na naman niya? Maraming dahilan. So it could also be a cause of your arteriosclerosis or other problems din po bakit nababarahan na yung right side. So ang medyo po delikado na itong sakit niya kasi anytime pwede magkaroon ng arrhythmia. Ang isabi ng arrhythmia, pag hindi dapat po synchronize ang ating puso na nagpa-pump. Kapag ang pumping po niya ay ganito, hindi na po synchronize, yan po ang sinasabi nating heart attack. Dahil kapag ganito na po ang puso at hindi na po nagpa-pump ng buo, wala nang dugo na lalabas sa puso para puntahan ang ating utak, ang ating ibang parte ng katawan. So, anong tanong po natural dyan? Hindi ko po masasagot over the TV kasi mukhang delikado po yan pag nakakita. You have to go back to your doctor and ask him how to remedy it. Magre-reseta po siya. Yung mga cardiologists natin na magagaling, magre-reseta, sundin nyo lang po yan. Pero, ang advice ko ngayon po, yung mga prevention po yan at makakatulong po sa kanya, isasabay natin sa nireseta ng doktor at yung sasabihin ko po after our break. Okay, so we are going to have a break and then we'll come back for the next text question. We are back and bago tayo ituloy, ang ating pinag-usapan kanina ay kalusugan tip. Itong linggo na ito, ang kalusugan tip natin ay tungkol sa anuman natural way of controlling hypertension or lowering blood pressure lowering food. Sa ating katawan, ang blood pressure is normal when we set at 120 ang systolic pressure over 80 diastolic pressure. Pag oras na halimbawa tumaas tayo sa 140 over 90, ay ito'y medyo mataas na. Ngayon, ang dapat natin gawin, pag oras na halimbawa napauwi tayo sa mataas ng blood pressure, ang concern natin, anong kaya mga natural food or natural way of controlling hypertension. Sa ating kaligiran, God is so good. Meron tayong mga iba-ibang mga pagkain na nakakatulong sa pag-control ng hypertension. Isa sa mga ay yung gulay ay ang palaya. Ang palaya is also good. Is also a good source of vitamin A, B, and C, iron and folic acid, phosphorus and calcium. It is known antioxidant and also an antibacterial. And also, it is an antipyretic for the treatment of common illness. The fruit and leaves of the ampalaya plant are juiced and taken orally to help lower down the blood pressure. Isa rin sa mga ating mga kaligiran at ating mga kasanayan is the garlic. Garlic is a natural antibiotic. However, garlic is also an antioxidant. It lowers bad cholesterol and aids in lowering blood pressure. Because garlic is also good for the heart. Eating cooked or raw garlic regularly will maintain good health. Isa sa mga ating naging fad sa ating mga health stores ay yung virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is similar to regular coconut oil since it is rich in lauric acid, an essential fatty acid that is believed to fight viral, bacterial, and parasitic pathogens. But BCO is unlike regular coconut oil because of its processing difference. BCO reported does not raise bad cholesterol level unlike regular coconut oil. The benefit includes boosting the body's immune system, regulating blood sugar, maintaining healthy cholesterol level for the control of hypertension. Drink BCO in its pure form to maintain healthy cholesterol level and increase the HDL in the blood.
Isa rin sa mga ating mga katulong ay yung ginger. Ginger is considered one of the powerful herb known for many medicinal and cooking uses. It is effective and safe in the control of hypertension. Ginger tea, whether from powdered ginger or from ginger extract added to boiling water, reduce high blood pressure. Drinking several cups a day or chewing raw ginger should do the trick. Now, normal ang ginger sa atin sa labat, hindi ba, Dr. Raal, no? Now, meron akong idadagdag. Pag kayo kumain ng siling labuyo, ano nangyayari? Ang siling labuyo ay nagbablas ka and it dilates your blood vessel. So therefore, siling labuyo is a very powerful tool also for us to take to lower down the blood pressure because it normalizes it increases the blood circulation. And how would you take the sili labuyo? Well, some other people take it with saba. Other people take it with raw egg, sinasama at kinakain. So, it's your choice kung anong gagamitin nyo, whether it's saba or whether it's raw egg or kung kaya nyong ilunok ng bumbo. Well, that is your choice. So let's go back to Dr. Lagaya. Pagtuloy natin yung pinag-usapan natin kanina. Okay. Sa mga nakikinig ngayon, so susunod yan. Yung iba susunod. Yung iba, hindi, ginawa ko na yan, wala na may epekto yan eh. Okay. Sa mga doktor na nakikinig ngayon, scientist kami eh. So we cannot just be following something that we read, we heard, we listened, tapos i-reseta namin sa mga pasyente. Baka sabihin ng mga pasyente, sino ba itong pinasukan ko? Albularyo yata ito. Pero ito ngayon ang gusto kong i-advise ngayon. For the scientists among the doctors, or even the patients, yung mga nakikinig, ang gawin po ninyo, araw-araw, kunan ng blood pressure. Kung meron kayo blood pressure sa bahay, that's good. And then, ililista ninyo araw-araw. Meron kayong kalendaryo, isusulat po ninyo kung ano nakuha. Sana po, same machine, same person, same time of the day. At ituloy-tuloy nyo po yan. Meron kayong gamot na iniinom, ituloy nyo lang po yan. Kung 3 times a day ang reseta ng doktor, tuloy nyo lang. Tapos po, eksperimentohin nyo ngayon. Doon for let's say, for a few days na nagtitake kayo ng regular, tapos po nagba-blood pressure kayo, nililista niyo sa kalendaryo for a few days, later on, saka nyo pasukan na ngayon ng mga eksperimento. Halimbawa, sabi kanina, ang ginger daw nakakatulong, ang ampalaya nakakatulong, ang garlic nakakatulong, ang silin labuyo nakakatulong. So, as a scientist, ang gagawin po natin, isa-isa natin eksperimentohin. So, iinumin natin yan continuously for around 1 week. Tapos po, for that 1 week, obserbahan kung magbabago ba yung blood pressure. Kapag nagbago, effective sa inyo yan. And then later on, experiment na naman kayo on another modality. Yung iba kasi hindi makapag-antay. Gusto lahat gawin. Nasa sa inyo. Pero yung nga lang, dapat lahat iinumin ninyo. Lahat yon kasi hindi na kayo makapag-antay. Ang habol ng pasyente, not on the pathophysiological explanation. Ibig sabihin, hindi yung mga explanation na sinasabi namin mga doktor. Ang gusto lang ng pasyente, gumaling. So, at the same time, gagaling pero walang masyadong side effect. Kaya po, ang gagawin nyo ngayon, lista ninyo. Pag sa tingin niyo yung blood pressure niyo ay normal na, pababa na po ang trend, yung pong lista ninyo for 2 weeks to 1 month, babalik ninyo sa inyong cardiologist. Sabi niyo, Doc, eto ho yung aking reading for the whole 2 weeks. Sa tingin niyo po ba okay pa yung gamot na binibigay ninyo or gusto niyo nang i-modify? Kadalasan, lahat ng doktor, hindi aalisin ang gamot. Delikadong alisin ang gamot, especially for high blood pressure. Baka magkaroon ng rebound. Ibig sabihin ng rebound, inalis nyo agad ang gamot nyo na normal na biglang mag-shoot up yan. Delikado yan. Dahan-dahan inaalis ng mga doktor. So, the decision to remove it is not to be done by the patient. The decision should be done by the doctor. Pero tutulungan nyo siya. Ipapakita yung listahan ninyo for the whole 2 weeks to 1 month. At magiging effective yan for you kasi lesser ang side effect ng mga natural products. Magandang sinabi mo, Doc. Dahil sa normally, nakakarinig tayo na, ito, ginawa ko ito, magaling. So, in other words, you jump the gun. Yes. No? Pagka ikaw isang health professional, you usually tell the individual not to immediately go into it, but slowly weaning off
from the results of your, kung halimbawa may passive result, so you slowly weaning off from yung mga gamot ng gina. Of course, kailangan with the assistance of or the direction of your attending physician. Kasi po nag-aral din naman lahat ng doktor niya with the pharmaceutical backing. At itong mga research natin, kaya mga gamot natin medyo may kamahalan kasi ang patong po dyan yung